For today's video ay nailipat ko si Lola dyan sa kanyang kwarto ilang araw bago siya mawala at sobrang sama nga din ang kanyang pakiramdam ng araw na yan. Nang dahil sa gera ay mahigit isang buwan si Lola sa loob ng bomb shelter at buti na nga lamang at ceasefire na niyan ang Iran at Israel. Bago nga nagpalipat si Lola dyan sa kanyang kwarto ay ilang araw na din na masama ang kanyang pakiramdam dun sa loob ng bomb shelter. Nag-iiyak na nga dyan si Lola at sobrang sama ng kanyang pakiramdam at dahil pasaway si Lola ay ayaw niya magpatawag ng doktor at ayaw niya din na magpadala sa ospital. Pinakuha na lamang sa akin ni Lola yung kanyang rescue drops at pansamantala na nakapagbibigay ginhawa yan sa kanya mula sa stress at anxiety. At kasabay pa nga ng masamang pakiramdam ni Lola ay sinili nga ay nakisabay din ang kanyang sumpong. Panay nga ang sigaw at iyak ng araw na yan kaya pati si Lola ay mas lalong na-stress din. At ayun nga't pinainom ko na din ang gamot si Nilush at kahit nga gaano pa kadami ang kanyang gamot ay walang epekto kapag bumabalik ang kanyang sakit. At ayun nga't nag-iiyak na naman at meron daw tumusok sa kanya kahit wala naman at nag-hallucinate nga lamang siya. Dumating nga si Rapi ng araw na yan dahil tinawagan ni Lola at pagdating nga ay kinamusta ako at ano daw ang nangyari. Sabi ko nga ay masama ang pakiramdam ni Lola at si Nili ay may sumpong din at sobrang stress na nga din ako ng araw na yan. Si Rapi nga masigit na nakakaintindi sa sitwasyon namin dahil siya ang masigit na nakakaalam sa mga nangyayari dito sa amin sa bahay. May pasalubong pa nga siya na bag para kay Nili at galing daw yan sa bangko. Ay nga dahil may sumpong si Nili ayaw niya daw niyang bag kaya sabi ni Rapi kung ayaw daw ay dadalhin na lamang daw ulit. Gusto nga ni Rapi na ibigay kay Nili ang bag dahil kapag sinasamahan niya si Nili sa labas ay ang pinakabag ni Nili ay paper bag. Dead ba nga lamang si Nili tayo niyang tanggapin niyang bag pero kung nasa maayos na kondisyon si Nili ay paniguradong tuwang-tuwa yan dyan sa bag na yan. Naiintindihan naman ni Rapi ang kondisyon ni Nili at ayun nga sabi sa akin ay itabi ko daw yung bag. Napakabait nga ni Rapi na kahit sa simpleng bagay na yan ay naalala niya na ibigay kay Nili. Itatago ko na nga sana pero sinubukan ko din na ibigay kay Nili at baka sakalin tanggapin at ayun nga't sabi ko ay ilalagay namin yung mga laman ng kanyang paper bag. At ayun nga't pumayag naman kaya kinuha ko yung kanyang paper bag at isa-isa kong iniabot sa kanya yung laman para ilipat sa kanyang bagong bag. Ipinagpaalam ko nga din sa kanya na itatapon ko na yung paper bag dahil sira na din at kapag hindi ko nga ipinagpaalam ay baka biglang hanapin at magkasumpong. At ayun nga tag-iiba na naman ang ihip ng hangin at bigla-bigla na lamang itinatalsik yan laman ng kanyang bag. Daig pa nga ni Nili ang bata kapag may sumpong at ang bata nga kapag may sumpong ay bigyan mo nga lamang ng candy ay ayos na. Pero si Nili minsan kapag may sumpong kahit anong ibigay mo dyan kapag ayaw niya ay ayaw niya talaga. At kapag ayaw nga ni Niling kumalma kapag may sumpong siya ay ang panakot namin ni Lola ay kukuhanin siya ng pulis. Kapag tinatakot nga namin ni Lola ay tatahimik lamang siyang saglit pero pagkatapos nun ay balik na ulit sa dati. Ay nga Holocaust Remembrance Day ng araw na yun dito sa Israel kaya may national siren tunog sa buong bansa na nagpapatigil ng trapiko, trabaho at pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Habang ang mga tao ay tahimik at yung iba ay tumatayo tulad ng ginawa ni Nili bilang pag-alala sa mga naging biktima ng Holocaust at tumatagal yan ng 2 minuto. At ayun nga't palis na si Rapi at bago nga umalis ay sabi sa akin ay magpakatatag daw ako tabaan ko pa ang pasensya kina Lola. At sa takot nga ni Rapi na baka umalis ako ay nakiusap siya sa akin na dito lamang daw ako kina Lola at wag daw akong aalis. Dito nga sa akin trabaho stress ang kalaban at hindi pagod ng katawan kaya minsan na hindi maiiwasan na parang gusto mo nang sumuko. Kaya naman maraming beses na din na ginusto ko na umalis at maghanap ng ibang employer pero hanggang ngayon nga nandito pa din ako hanggang sa inabot na ng 9 na taon. At hanggang sa pagkawala at mga huling sandali ni Lola ay ako pa nga din ang nag-alaga sa kanya. At ayun nga si Nilush at nung una ay aayaw-ayaw pa sa bag na yan pero nung mahawakan abay ayaw ng bitawan. Daig pa nga nagpa-fashion show at kahit saan pumunta ay bitbit ang kanyang bagong bag at akala po nga din ay matandang uugod-ugod na lagi nang nakayuko. Lumabas nga din ako ng araw na yan at sabi ko kay Lola ibibili muna ako ng suha at nagustuhan ko nga yung suha na pinadala ng kanyang pamangkin na anak ni Imadora. Habang naglalakad nga ako nakita ko yung mga itinapon na damit ng mga bata at hindi ko na nga din kinuha dahil wala naman akong paggagamitan at mapapatambak lang din naman. Sayang nga at kung ipapadala naman sa Pinas ay mahal din ang pa-ship at yung ipapaship nga ay mas mabuti pa na ibili na lamang ng bago. Ganang klase ng suha ang masarap at matamis, hindi katulad ng mga ganan na pabilog, katulad ng mga tanim na Lola na maasim at sabi ni Lola ay ginagawa daw yan na juice. Bumili lang ako ng 4 na piraso at nasa 200 pesos sa pera natin sa Pinas ang kilo niyan. Bumili din pala ako ng bigas, luya, spring onion at turmeric powder at magluluto ako ng arroz caldo.
dumaan na nga din ako dyan para bumili ng tinapay na paborito ni Lola. Hanggang sa huling araw ng pagkawala ni Lola ay yan yung tinapay na ni-request niya na bilhin ko at kapag kumakain siya niyan ay pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Lahat naman ng mga ni-request ni Lola sa akin na pagkain na gusto niyang kainin bago siya mawala ay naibigay ko at nakain niya. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.